Hala! Na-scam ako! Ito ang mga pangkaraniwang katagang naririnig natin sa panahon ngayon. Kasabay ng pagiging high-tech ng ating mga transaksyon ay ang pagiging high-tech din ng mga kawatan para makapanloko at makapagnakaw. Kaya dapat maging listo at maingat tayo sa pera na ating pinaghirapang ipunin at ipundar. Sa RCBC Discardtech, alaga ang pera at impormasyon mo. Pero, teka, ano nga ba ang mga klase ng scam na pwede mong maranasan o maharap? May 3 karaniwang klase ng scam na maaaring makakuha sa iyo ng pera mo. Ito ay ang text scam, phishing, at vishing. Una ay ang text scam. Ito ay mga text messages na humihingi ng personal na impormasyon, bank account, credit card details at iba pa. Laging maging listo tuwing makatatanggap ng messages mula sa mga hindi kilalang numbers. At wag na wag magpapaloko at ma-pressure na magbigay ng personal na impormasyon tuwing makakatanggap ng mga messages na ganito. Next ay phishing. Ito ay mga kahina-hinalang email messages na humihingi sa iyo ng personal na impormasyon, bank details o kaya naman password. Kadalasan, mukha talagang legit ang pagkakasulat nito at may pinabubuksang link patungo sa isa namang fake website. Ugaliing i-check kung galing sa bangko mo ang email or kung legitimate talaga ang sender ng email. Kung may mali-maling spelling, tila ba minamadali kang gawin ang isang bagay, o walang contact information ng sender, nako, malamang ito ay scam. Kaya naman wag magbibigay ng kahit na anong impormasyon o kaya naman mag-click ng link. At last naman ang vishing. Ito ay mga voice calls or voice recording na maaaring tumawag sa cellphone number mo at magpanggap na empleyado ng bangko o kaya naman iba pang kumpanya para manghingi ng personal na impormasyon mo. Laging tatandaan na nakarecord na sa iyong bangko ang mga personal mong impormasyon simula nung magbukas ka sa kanila ng account. Kaya naman, hihingin lang nila ang mga ito kung ikaw mismo ang tatawag sa kanila bilang parte ng kanilang verification process. Kapag hindi naging maingat sa iyong personal na mga impormasyon, maaari pang itong magamit ng mga scammers para makapagpanggap bilang ikaw at makapanloko at makapagbiktima pa ng ibang tao. Huwag na huwag magpo-post sa social media ng mga pictures ng iyong ID, ATM card, credit card o pati na rin ang iyong billing statement kung saan kitang-kita ang mga personal na impormasyon mo. Huwag na huwag nyo ring ibibigay ang inyong natanggap na one-time password or OTP kahit kanino dahil ito ang nagsisilbing patunay na kayo mismo ang gumawa ng transaksyon. Huwag kalimutang mag-set up ng multi-factor authentication sa inyong mga accounts tulad ng one-time passwords or OTP, security questions, or text alert na magsasabi sa inyo na may nagaganap na transaksyon sa inyong mga cards. Kung sa tingin mo ay ikaw ay na-scam or may nakita kang kahina-hinalang transaksyon sa iyong mga accounts, agad na ipagbigay alam ito sa iyong bangko upang agad nila ito maaksyonan. Laging tandaan na sumasabay sa panahon ang mga kawatan. Kaya naman, huwag magpaloko, maging scam alerto.